Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang minaliit ng kanyang mga kasama sa sekta dahil siya ay isang mahina. Simulan natin ang kwento. Sa madaling araw, nagising si Yang Kai at lumabas mula sa kanyang nag-iisang bahay na may walis sa sulok. Nakatayo sa pintuan, inunat ko ang aking mga kamay at tiningnan ang puting tiyan ng isda sa abot tanaw. Pumikit ako at tinamasa ang kapayapaan sandali. Pagkatapos, pinaikit ko ang aking mga mata at inalog ang aking walis upang linisin ang alikabok at mga dahon sa lupa. Isang asul na damit, simple at malinis, ang kulay ng damit ay puti, ang kabataan ay tila ilang taon ng matagal. Ang baywang ni Yang Kai ay tuwid na parang sibat, at ang kanyang mukha ay maingat kahit na siya ay gumagawa ng pinakamababang antas ng trabaho. Ang kilos ay napakakalmado. Ang mga kamay na humahawak sa walis ay hindi gumagamit ng maraming puwersa, at ang katawan ay hindi man lang gumagalaw ng labis. Sa pag-ikot ng pulso, ang walis ay parang braso at daliri, at ang mga butil ng dayami ay lumalabas at pumapasok. Sa paggalaw ng kanyang mga hakbang, ang alikabok at mga kalat na naipon sa lupa ay parang may mahika, at ang Buddha ay may dalawang paa. Si Yang Kai ay isang subok na disipulo ng Lingxiao Pavilion. 3 taon na ang nakalipas nang siya ay nagsimulang mag-aral, ngunit hanggang ngayon ay hanggang sa antas lamang ng pag-aalab ng katawan ang kanyang naabot. Ang mga kapatid na sumali sa kanya sa pagsusulit sa pagpasok ay nalampasan na ang yugtong ito, at bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataong magtagumpay ng malaki sa ilalim ng upuan ng guro sa pagsusulit sa pagpasok. Gayunpaman, siya ay tanging makakapagsalita lamang ng pagdalamhati. Matapos ang 3 taon ng pagsasanay, ang ganitong uri ng kwalipikasyon ay hindi maipapahayag ng karaniwang mga salita. Maaaring sabihin na ito ay karaniwan. Wala nang ibang pagpipilian, si Yang Kai ay kailangang magtrabaho bilang tagalinis sa pinto habang pinapanatili ang kanyang kabuhayan at masigasig na pagsasanay. Ang Lingxiao Pavilion ay isang espesyal na sekta na makikita sa kalupitan ng kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo. Sa sekta na ito, ang mga may kakayahan ay nakahihigit sa mga wala. Ang bakal na batas ng gubat ay matalas at buhay na isinasalaysay sa Lingxiao Pavilion. Ang ibang mga pamilya ay maaaring may kaunting pagkakapatiran pero hindi sa Lingxiao Pavilion. Kung gusto mong umakyat, maaari ka lamang maging kwalipikado kung tatapakan mo ang mga balikat ng mga tinatawag na kapatid sa martial arts at tatapakan ang kanilang dugo. Ang Lingxiao Pavilion ay sikat sa buong dinastiyang Han. Bagaman hindi ito isang super paaralan, ang kalupitan ng laban ng mga disipulo ay walang kapantay. Dahil dito, lahat ng mga disipulo ay matapang at matatag. Kapag sila ay naglalakbay sa lawa, kakaunti ang mga taong nagtatangkang saktan sila. Mayroong isang patakaran sa Lingxiao Pavilion. Kahit sino na wala pang 14 na taong gulang, ito ay isang pagsubok na panahon sa loob ng 3 taon mula sa simula. Sa nakaraang 3 taon, ang angkan ang responsable sa pagkain, tirahan, at paglalakbay. Ang mga disipulo ay kailangan lamang mag-aral. Kung makakabuwal ka sa panahon ng pagkatuyo sa loob ng 3 taon, magiging kwalipikado ka na maging disipulo ng mga guro ng sekta at hayaan silang magturo at mag-practice. Siyempre, maaari ka ring mag-aral mag-isa nang hindi natututo mula sa iyong guro. Gayunpaman, magkaiba talaga ang magkaroon ng mabuting guro na nagtuturo sa iyo at ang mag-explore mag-isa. Sa ilang antas, ang patakaran ng Lingxiao Pavilion ay medyo maluwag. Ang mga hindi nakapagpatuloy sa quenching period sa loob ng 3 taon ay umalis sa sekta o ibinaba sa ranggo ng trial disciples. Ang trial disciple ay kasalukuyang pagkakakilanlan ni Yang Kai. Ito rin ay isang kahihiyan sa Lingxiao Pavilion. Kakaiba sa mga karaniwang disipulo, mas mahirap ang kalagayan ng mga trial disciple dahil kapag umabot na sila sa yugtong ito, kailangan nilang alagaan ang kanilang sariling pagkain, damit, tirahan, at transportasyon. Hindi mag-aaksaya ng anumang mapagkukunan ng pagsasanay ang sekta sa iyo. Kapag na-demote ka bilang isang trial disciple, sa pangkalahatan, wala nang magiging araw ng tagumpay sa buhay na ito, maliban na lamang kung ang lakas ay lubos na tataas sa maikling panahon, at iniisip ng ibang paaralan na mayroon kang kapital na mamuhunan. Mayroong 3,000 disipulo sa buong Lingxiao Pavilion, pero ilan ang nandoon sa pagsubok. Pero 10 daliri lang. Si Yang Kai ay mapalad na isa sa kanila. Napakahirap para sa mga trial disciples na makaligtas sa Lingxiao Pavilion. Halimbawa, ang kubo kung saan nakatira si Yang Kai ngayon ay itinayo niya ng sarili niyang kahoy sa bawat piraso. May ilang butas sa bubong na wala siyang oras para ayusin. Kapag umuulan, mahirap drainin ang tubig sa bahay. Bumili siya ng kanyang mga damit, siya ang nagluto ng kanyang pagkain, at siya ang responsable sa lahat. Kahit ang lokasyon ng kubo ay nasa pinaka-remote at hindi popular na lugar sa Lingxiao Pavilion. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na tiisin ang ganitong masamang pagtrato.
Ito rin ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga disipulo sa Lingxiao Pavilion. Karaniwan, pagkatapos ng trial period, ang mga disipulo na hindi nakapag-breakthrough sa quenching state ay pipiliing umalis sa Lingxiao Pavilion, ngunit nanatili si Yang Kai. Naalis na siya noon, paano na ngayon? Ilang buwan na ang nakalipas, matapos maalis bilang isang trial disciple, kumuha si Yang Kai ng trabaho bilang tagapaglinis ng sahig upang mapanatili ang kanyang kabuhayan. Maaaring sabihin na si Yang Kai ay hindi lamang ang trial disciple ng Lingxiao Pavilion, kundi pati na rin ang tagalinis ng Lingxiao Pavilion. Ngunit minsan hindi siya makasabay sa pagkain at damit ni Yang Kai. Minsan-minsan, siya'y nagugutom at walang sino man na nagmamalasakit sa kanya. Ang kanyang buhay ay miserable at desolado. Gayunpaman, hindi kailanman umatras si Yang Kai. Siyang namumuhay sa mundo sa loob ng maraming dekada. Kung pipiliin niya ang daang ito, kailangan niyang magpatuloy. Hindi trabaho ng isang lalaki ang sumuko sa kalagitnaan. May katatagan si Yang Kai, hindi siya titigil hanggat hindi niya natatamaan ang pader sa timog, hindi siya titingin pabalik. Habang nagsisimula ng magliwanag ang araw, naglinis si Yang Kai ng kaunti, at ang lugar na kanyang dinaanan ay malinis at maayos. Bagaman hindi siya nag-aksaya ng maraming enerhiya sa pagwawalis, kumilos siya ng napakatagal nang hindi kumakain o umiinom sa madaling araw. Si Yang Kai ay pinagpapawisan sa buong katawan na walang kinalaman sa kanyang lakas. Dahil lang ito sa kanyang mahina na pangangatawan. 2 sa 3 pagkain ay gutom. Sino mang nasa kapaligiran ni Yang Kai ay magkakaroon ng masamang kalusugan. Unti-unting napapaligiran ng ilang mga disipulo ng Lingxiao Pavilion, ang mga disipulong ito ay lahat nagising ng maaga sa umaga, hindi nagpunta sa pagsasanay, kundi napapaligiran si Yang Kai. Maraming tao ang interesado na tingnan si Yang Kai, at ang ilan sa kanila ay may mga mata na puno ng pagnanasa, na parang si Yang Kai ngayon ay isang hubad na kagandahan, masarap na tinapay. Sa mga disipulo ng Lingxiao Pavilion na nagtipon-tipon sa paligid ni Yang Kai, mayroong ding isang matinding kompetisyon na lumalaganap. Tinitingnan nila ang mga kapatid sa paligid nila ng may pag-iingat, at lahat sila ay mukhang masama ang pakiramdam. May ilang tao sa karamihan na bumulong, napakaraming tao, ang ilan sobra pa. Sa sandaling iyon, may sumagot, iniisip mo bang makakasama ka sa maraming tao? Walang gustong manatili ka. Pagkatapos ng isang salita, tumahimik ang lalaki. Alam nating lahat kung bakit tayo nagtipon dito at kung bakit kailangan nating titigan si Yang Kai. Ngayon ay hinihintay na natin ang sandaling iyon na dumating. Malapit na ang takdang oras. Sayang naman kung aalis ka na ngayon. Kung makakakuha ka ng bentahe, isa na namang ani ngayon. Siyempre, alam ni Yang Kai ang balita ng linggo, ngunit hindi kailanman nagbago ang kanyang anyo. Hindi na nakakagulat na kailangan naming dumaan sa ganitong laban tuwing 5 araw, 6 na beses sa isang buwan. Bukod pa rito, ang bilang ng mga tao sa harap namin ay kaunti na dapat ay dahilan kung bakit hindi pa kami na-rating. Kaya't nagwawalis siya ng sahig, kahit na may mga tao sa paligid niya, nagwawalis siya ng tuloy-tuloy. Sa hindi bababasa, mas marami at mas maraming tao ang nagtipon-tipon sa paligid niyang. Biglang huminto si Yang Kai, umupo sa gitna ng daan, dahan-daang huminga, at ibinalik ang kanyang lakas sa umaga. Nang makita ang balita, agad na nagkalat ang lahat ng tao na nakapaligid kay Yang Kai at pinalibutan siya. Ang atmosfera ng matinding kompetisyon ay biglang umabot sa bagong antas, na parang ang hangin ay hindi na dumadaloy. Sino pa ang hindi nagugustuhan ng isa't isa, ngunit lahat ay sabik na nakatingin kay Yang Kai. Kung tatanungin mo ang mga tao na hindi alam ang katotohanan na makita ang eksenang ito, iisipin nila na ang napapaligiran ng karamihan ay isang nangungunang eksperto. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganitong karaming tao na nagtipon-tipon para harapin siya? Ngunit sa katunayan, si Yang Kai ay isa lamang test disciple ng 3 antas ng quenching body state. Sino man ang naruroon ay mas makapangyarihan kaysa kay Yang Kai. Yang Kai, huwag kang mag-alala. Papaluhan kita at mas mapapabilis pa, hindi ba? Ang ilan ay tinitingnan si Yang Kai ng ganito, at agad na may ilan na may paghamak. Ano ang halaga ng isang quench 3 layers na pag-recover? Sa anumang kaso, mas mabuti ng matalo. Bakit maghihintay pa ng ganun katagal? Oo, Yang Kai, mauunawaan mo ang damdamin ng lahat ng mga kapatid. Iba kami sa iyo. Kailangan naming mag-ensayo pagkatapos ng laban na ito. Mukhang dapat talunin agad si Yang Kai ng mga ito. Ngayon na naibalik na ni Yang Kai ang kanyang lakas, tila hindi siya magalang sa kanila. Si Yang Kai ay parang isang matandang monghe na nagbingi-bingihan. Habang lumilipas ang panahon, bigla na lamang tumunog ang isang melodioso at walang laman na kampana. Ito ang kampana ng umaga ng Lingxiao Pavilion. Narinig ng lahat ang kampana.
Ang mga disipulo na nagtipon-tipon sa paligid ni Yang Kai ay nagulat. Ang kampana ay tumunog ng siyam, ang pagsikat ng araw sa silangan, isang bagong araw na.